Basahin natin ang sinasabi sa Judas. Talatang 21. Magsipanatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Ang teksto natin sa gabing ito ay isang direktang panuto, instruction, aral, na kung itong salitang ito ay maiintindihan natin, sapat na iyan upang tumanggap tayo ng salita ng Diyos sa gabing ito. Manatili ka sa pag-ibig sa Diyos. Hindi basta ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong lakas. Kung hindi manatili ka sa iyong pag-ibig sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesukristo, kung ako ay inyong iniibig, sundin niyo ang aking mga utos. So, sabi ng talata ngayong gabing ito, kung iniibig mo ang Panginoon at ipinapakita mo na yung pag-ibig ng Diyos na yan sa pamagitan ng iyong pagsunod sa kanyang kautusan, manatili kang ganun ang iyong ginagawa. Manatili kang ganun ang iyong pagsunod kay Kristo. Sinabi ng Panginoong Hesukristo kay Pedro, Pedro, minamahal mo ba ako? At ang sabi ni Pedro, opo, Panginoon, ay kung ganun pala, pakainin mo ang aking mga tupa. At inulit sa kanya ng Panginoon ng 3 beses. At 3 beses na sinabi ng Panginoon, kung iniibig mo ako, pakainin mo ang aking mga tupa. Ngayon, sinasabi ng talata, manatili ka sa pag-ibig mo sa Diyos, na iyong pinapakain ng mga tupa ng Diyos at inaalagaan ng mga mahihina at hinihikayat ang mga nagdadalawa ng isip sa pananampalataya. Manatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Ngayon, saan nagsimula itong pa? Babalik tayo doon sa talatang 17. Alam niyo ang sulat na ito ni Judas ay sulat para sa iglesia sa huling panahon. Na sila po ay sinasabihan na makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya. Talatang 3. At ito po ang nakababahala sa huling panahon na ang laban ng iglesia ay hindi palaging nasa labas. Sapagkat ano pa ang aasahan mo sa mga taong walang Diyos? Maliban sa kumontra sa kalooban ng Diyos. Sinabi na natin kanina na ang kataasan ng pag-iisip, ang hipitan ng mata at ang pita ng laman, kung yan ang lakad ng mga tao sa sanlibutan, natural yun para sa kanila sapagkat sila ay mga nasa sanlibutan. At ang Espiritu ng Diyos na tinanggap natin ay Espiritu ng katotohanan na sinasabi ng Panginoong Hesukristo na nasa inyo at hindi nakikilala ng sanlibutan. Natural na itong mga taong walang Diyos ay tatanggi sa ating pag-ebanghelyo. Kunwari sila'y tatanggap, pero kapag ating binalikan ng sumunod na araw ay magtatago na. O hindi naman kaya mangangako na sila'y dadalo sa pananambahan pero hindi darating. Sila'y makikibagay sa atin pero sa totoo lamang ayaw naman talaga nilang sumunod sa Panginoong Hesukristo. At ang kanilang pananampalataya kay Kristo ay sa bibig lamang. Natural yan para sa mga tao sa sanlibutan at huwag na kayong magtaka mga kapatid. Kung ang mga taong walang Diyos
ay uusig sa inyo at hahadlang sa inyo at hindi magkakaroon ng interes sa mga bagay na inyong minahal kay Kristo. Natural yan. Pero itong nakakabahala. Kung ang pakikipaglaban sa pananampalataya ay wala sa labas, kundi nasa loob ng iglesia. At yan ang sinulat ni Judas. Bakit ka dapat makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya? Talatang 4, sapagkat may ilang taong nagsipasok ng lihim. Yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito. Mga di banal na pinalitan ng kalibugan ng biyaya ng ating Diyos, na itinatatwa ang ating isang guro at Panginoong si Hesukristo. Maraming katitisoran sa labas ng iglesia, sa mga maling pananampalataya, sa mga tradisyon ng tao, sa kawalang pakialam ng taong walang Diyos. Maraming nakakatisod na bagay sa sanlibutan. Makikita mo sa Facebook, mapapanood mo sa TV, makikita mo sa hearing sa Kongreso, makikita mo sa Senado, makikita mo sa lahat ng dako sa labas ng iglesia. Pero sa loob ng iglesia, nakakabahala na may mga taong hayagang magpapakita ng hindi banal na pamumuhay, na ginagamit ang biyaya ng Diyos para mamuhay sa kanilang mga kalibugan. Sa masasamang hilig na mga nagtuturo na dahil sa ang biyaya ay sapat na at tayo mga naligtas na sa biyaya, ay tayo mga Kristiyano, lumakad tayo sa kasamaan. Total, mabiyaya ang Diyos. Isipin mo, ganyan na ang doktrina ng maraming Kristiyano na mga miyembro ng Iglesia ng Panginoon. Kaya sinabi ni Judas, makipaglaban kayo sa pananampalataya. Hindi mo na kailangan mag-backslide para makakita ng digmaan. Nasa loob ang digmaan. Mga Kristiyano, hindi banal sa pamumuhay. At mga Kristiyano na ginagamit ang biyaya ng Diyos para mamuhay sa masamang hilig at tumatanggi kay Kristo bilang kanilang Panginoon. Diyan kailangan maging matibay. Sapagkat itong mga nakapasok sa iglesia na hindi naman lalakad sa kalooban ng Panginoon ay nakatalaga na sa kahatulan. Nasabi sa talatang 4, yaong mga itinalaga ng una pa sa kahatulang ito, mahahayag ang kanilang tunay na kulay. Mahahayag ang kanilang motibo. Kagaya ng mga tao sa Ehipto. Natuwa ang Diyos na iligtas sila. Pero alam mo, maraming lumabas sa Ehipto na walang pananampalataya sa Panginoon. At yun ang nagsipag-angal sa Diyos. Hindi nakatiis sa pagsubok na ibinigay sa kanila ng Panginoon. At nag-aakala na hindi sila kayang dalhin ng Diyos sa lupang pangako. Na hindi sila kayang buhayin ng Diyos sa ilang. Natuwawin ng Diyos na patayin silang lahat sa wilderness. Maliban sa dalawa, si Josue at si Caleb, sapagkat sila'y buong pusong sumunod sa Panginoon. Nandan yan sa talatang 5. Kahit mga anghel, nang sila'y nagrebelde sa Diyos, walang anghel-anghel sa Diyos. Kahit ang mga anghel na mas pinili nilang lumaban sa Diyos, ibinalibag sila ng Diyos sa lupa. Inilagay sa mga tanikala sa kadiliman, kasama ni Satanas na kanilang pinuno.
Kahit ang Sodoma at Gomora, makakapangyarihang bansa, mayaman sa kanilang panahon, na itong si Lot ay hindi makatiis sa paglakad sa pananampalataya na kasama ni Abraham, ay tumingala. Nakita niya ang Sodoma at Gomora. Maganda dun. Matubig dun. Mayamang lugar yun. Pero masamang lugar. Hindi pinaligtas ng Diyos ang Sodoma at Gomora. Pinaulanan niya ng apoy ang lugar ng mga bakla, na masasamang tao, na mga taong walang Diyos. Puti itong si Lot, biniyayaan ng Diyos, kinuha pa ng Panginoon. Iniligtas sapagkat sabi ni Pedro, marunong ang Panginoon magligtas ng taong matuwid. Pero yung asawa ni Lot, lumingon. At sabi naman ng ating Panginoong Hesukristo, alalahanin niyo ang asawa ni Lot. Na baka tayo'y lumalakad sa pananampalataya, may kasama pala tayo sa pamilya na lilingon sa Sodoma at Gomora. Alalahanin ang asawa ni Lot. Kaya mga kapatid, ang Panginoon marunong maghiganti. Ang Panginoon marunong magbigay ng hustisya sapagkat siya'y makatwiran. Kahit si Enoch nagsabi, talatang 14, ang mga ito naman ay hinulaan ni Enoch na ikapito sa bilang mula kay Adan, na nagsasabi, narito dumating ang Panginoon, nakasama ang kanyang mga laksa-laksang banal upang isagawa ang paghuhukom sa lahat at upang sumbatan ang lahat ng masama sa lahat ng kanilang gawang masasama na kanilang ginawang may kasamaan at sa salita ng mga bagay na mabibigat na sinasalita laban sa kanya ng mga makasalanang masama. Hindi lang yung gumawa ng masama, pati yung nagsalita ng mabibigat na kasamaan laban sa Diyos. Hahatulan ng Panginoon. Verse 16, sino yung mga yun? Ang mga ito'y mapagbulong. Ha? Sino yan? Complainers sa English. These are murmurers. Mga angal ng angal. Isipin mo, nagreklamo ko sa Diyos. Bakit? Meron ka bang mas magandang plano kaysa sa plano ng Diyos? Naririnig ng Diyos yun, bawat reklamo ng Kristiyano. Mga madaingin, mga nagsisilakad ayon sa kanilang masasamang pita, at ang kanilang bibig ay nagsasalita ng mga kapalaluan. Isipin mo, reklamo na reklamo, pero pag nagsalita, mayabang. Kita mo. Tatanungin mo, kaya mo pa ba? Kaya ko ba? Tapos magreklamo pag nakatalikod. Ano ba yan? Hindi ba ganyan? Bakit lumalakad ayon sa sarili niyang pita? Dahil alam mo, pag humingi ka ng tulong sa Panginoon, hindi pwede yung landas mo masusunod. Pag sinabi ng Panginoon, alam mo, ba't ka nahihirapan? Eto, alisin mo yan. Wala sa Biblia yan. Tanggalin mo yan. Kaya maraming ayaw manghingi ng payo sa pastor at sa Biblia. Bakit? Marami kang masamang pita, kailangan mong alisin. Kaya kahit di mo na kaya, magsasalita ka ng kapalaluan, kaya ko pa. Pero totoo, nagreklamo ka na sa Diyos at hindi ka na masaya.
At ito, nagpapakita ng galang sa mga tao dahil sa pakikinabangin. Basta pakikinabangan, bati. Okay yan, pakikinabangan yan. Ha? Doon sa isang translation ng Tagalog na pinapakinggan natin sa Proclaimer, ang sinabi doon, mahilig silang mambola dahil sa pakikinabang. Hindi ba? Isipin mo kung ganyan ang mga nakapasok sa iglesia ng Panginoon. Gusto mo silang gabayan ng salita ng Diyos. Gusto mo silang mahalin ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Pero mas nare-respeto nila yung mga tao sa sanlibutan. Mga boss nila, bakit? Doon sila nakikinabang. Pero di nila naisip na yung mga boss nila, yun ang nagpapahirap sa kanila. Mahirap sa Kristiyano na parang daga. Nauuna lagi ang ilong, inahanap kung nasaan ang keso. Ang banal na Espiritu ang nagtutulak sa atin na humakbang. Sapagkat anong paniniwala natin? Kung nasaan ang kaharian ng Diyos, kung nasaan ang katuwiran ng Diyos, nandun ang pangangailangan natin. Kaya nga, isipin mo, kailangan mong maging matatag sa pananampalataya dahil maraming nakapasok sa iglesia na ganyan ang Espiritu. Akala mo, kasama mo sa gawain. Tignan mong yabang niyan. Nakagawa lang ng konti, hindi mo maturuan. Na mga taong nag-iisip na sila lang ang tutulong sa gawain ng Diyos, na hindi na nakita sila rin, kailangan nila ang pagmiministeryo ng mga kapatid. At ikaw, sumusunod ka sa Panginoon. Nakikita mo, isa-isang nagaganap ang kalooban ng Diyos. Isa-isang bumabagsak ang mga taong nagnananangan sa sarili nilang lakas. Isa-isang ibinababa ng Diyos ang mga nagmamataas. At ang mga nagpapakumbaba ay isa-isa namang inaangat ng Diyos, purihin ang Panginoon. At sinabi ng Panginoon sa mga Pariseo, na naparito ako para ang mga nakakita mabulag at ang mga nabubulag ay makakita. Marunong talaga ang Panginoon natin. Isipin mo, ang mga bagay na ito ay sinabi niya na nung unang panahon pa, talatang 17, ngunit kayo, mga minamahal, alalahanin ninyo ang mga salita ng una pa'y sinabi ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Kung paanong sinabi sa inyo, magkakaroon ng manunuya sa mga huling panahon. Yan palang ganung gawain, panunuya pala sa Diyos yun. Minamaliit mo ang kakayanan ng Diyos. Minamaliit mo ang kakayanan ng kapatiran mo. Minamaliit mo ang kakayanan ng iglesia mo. Minamaliit mo ang kakayanan ng salita ng Diyos. Tinutuya mo ang Panginoon. Nagsisinungaling tayo sa Diyos ng harapan, akala mo hindi Kanya maririnig. At akala mo hindi Kanya nakikita na namumuhay tayo na dalawa ang buhay natin. May buhay tayong pangsimbahan at may buhay tayong pangsanlibutan. At hindi tayo binabagabag na parabagang hindi tayo nakikita ng Diyos. Nakikita tayo ng Diyos. Kaya ang puso natin ganito palagi, O Diyos, mahabag ka sa akin. Likhaan mo ko ng bagong puso araw-araw. Anong sinabi ng propeta kay Haring David, David, ikaw yung tao na sinasabi ko sa iyo. Ang hari, kahit anong taas niya, nagpakumbaba sa salita ng Diyos at kanyang sinabi, kahabagan nawa ako ng Diyos at tulungan nawa ako ng Panginoon.
Sapagkat sa huling panahon, maraming manunuya sa Panginoon na magsisilakad sa kanilang masamang pita. Sa kahit anong ministeryo, kapag nauna ang kalooban ng tao at isusunod mo ang kalooban ng Diyos, gagamitin mo na lang ang Diyos para sumunod sa gusto mo. At ang tawag diyan ay panunuya sa Diyos. Para mong inuna ang kariton at inilagay mo sa likod ang kabayo. Ikaw rin na magmumukhang katawa-tawa. Alisin mo ang kabayo sa likod at ilagay mo sa harap at hayaan mo ang kabayo ang humila sa kariton. Hayaan mo ang Panginoon mauna. Pagtiwalaan mo ang kanyang lakad. Masakit lumakad sa mga bagay na hindi natin gusto. Ang hilig ng laman ay mga bagay na gusto natin, kaya nga hilig eh. Na kapag hinahayaan natin ang kalooban ng Diyos matupad, madalas lalakad tayo sa mga bagay na hindi natin nakasanayan at hindi natin gusto at para tayong pinapatay ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Kristo, deny yourself. Sapagkat ang pagiging Kristiyano ay hindi paglakad sa kung anong gusto natin. Iyan ang laban ng mga iglesia ng Panginoon. Hindi lang sa atin, kundi sa buong daigdig. At itong nakakalungkot, dahil sa kagutuman sa pangangaral ng salita ng Diyos, hindi ito na ituturo sa mga miyembro. Akala nila okay lang sila. Akala ng simbahan okay lang sila. Basta nakakapagbukas sila every Sunday at every prayer meeting, hanggat may attendance pa sila, okay pa sila. No. May spiritual na digmaan. Kaya nung doctrine class ng Sunday, umaasa akong naituro sa inyo ang aral. Na dapat matutunan natin paano dumiskarte ang dyablo. Upang sa ganon, kung makikita mo na ang gawa ni Satanas, ay magbantay ka na. Kapag ang iyong atensyon sa pakikinig ng salita ng Diyos ay nawawala na, bantayan mo, darating ang dyablo at aagawan ka ng pagpapala mula sa salita ng Diyos. Kapag nakikita mo sa iyong puso na mukhang tumitigas ang puso mo para magpatawad, umintindi sa kapatiran, umintindi sa kahinaan ng iba, at sa palagay mo ikaw na lang ang magaling, susunod na ang dyablo. At ang iyang kayabangan mo ang hahatol sa iyo. Doble pa. Kapag hindi tayo maging madalanginin, at kapag hindi tayo naging mapagbantay, at kapag men pleaser na lang tayo, andyan si Satanas nag-aabang. Kalooban na ng tao ang sinusundan natin at hindi na kalooban ng Diyos, nandiyan ang dyablo nag-aabang. Kaya kung meron kayong notes noon, basahin nyo. Sapagkat isang paraan upang managumpay sa labang ito, kilalanin mo ang kalaban mo. Alamin mo kung paano siya umatake. Pero itong isang katotohanan na nais kong maunawaan ninyo, ang Diyos ay may walang katapusang kapangyarihan at katalinuhan. Ang dyablo wala. Ang kanyang estilo sa panunukso sa Hardin ng Eden at ang kanyang estilo ng panunukso sa lahat ng panahon hanggang sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo at hanggang sa huling panahon na hindi magbabago sapagkat si Satanas ay limitado lang. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin makikita at mauunawaan kung anong kanyang mga lalang.
Kailangan lang nating maging mapagbantay. Baka sakaling alam mo kung paano kikilos si Satanas, pero natutulog ka. Alam mo kung saan pipwesto ang dyablo, pero nalingat ka. Alam mo kung saan pupunta ang dyablo at sino ang dadaluhungin niya. Paano niya hahadlangan ang gawain ng Diyos, pero inuna mo ang sarili mo. E di walang saysay kung hindi tayo sumunod sa Panginoon. Sabi ng Bible, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. At sinabi mo, hindi ko na po alam kung anong aking uunahin. Nandyan ang laban sa sanlibutan, nandyan ang laban ko sa aking sarili, at nandyan si Satanas. Ano po ang gagawin ko? Hindi ko na alam kung anong laban ang haharapin ko. Isa lang ang gagawin mo, kapatid, magpasakop ka sa Diyos. Mabuti siyang Panginoon. Hindi kanya susubukin sa mga bagay na hindi mo mapagtatagumpayan. Nasa kanya ang tulong kung magtitiwala ka sa kanyang salita. Ngayon, paano manatili sa pag-ibig sa Diyos? Una, pagtibayin ang inyong sarili sa inyong lubhang banal na pananampalataya. Talatang 20. Ang pagmamahal sa Diyos ay isang mahirap na bagay. Bagamat kung mauunawaan lang natin ang kabutihan ng Diyos, hindi mahirap mahalin ang Diyos. Kung maiintindihan natin ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagiging maawain, ang kanyang pagiging mabiyaya, ang kanyang pagiging mabagal sa pagkagalit, ang kanyang disiplina sa atin, hindi mahirap mahalin ang Diyos. Kaya lang, naghahanap ang tao ng pag-ibig na gusto niya. Naghahanap ang tao ng pag-ibig na kagaya ng minamahal niya ang kanyang sarili. Parang kagaya ng isang binibining nililigawan. Kung ang binibining ito ay materialistic na babae, at may nangligaw sa kanya na isang binatang matapat, subalit pobre, walang maialay dito sa binibining materialistic maliban sa kanyang sikap at katapatan. Papansinin niya ba yun? Hindi niya papansinin yun. Pero dumating ang isang binata na taglay ang mga kayamanang hinahanap nitong babaeng materialistic. Sa palagay mo, sinong pipiliin ng babae? Hindi ba? Tinatanggap natin yung pagmamahal ayon sa pag-intindi natin na importante para sa atin. Kaya kahit anong pangangaral natin sa Ebanghelyo kung paano ang Diyos ay umibig sa sanlibutan, minamahal ng tao ang kanyang sarili ayon sa kanyang sariling pagpapahalaga. Hindi niya pipiliin yung Kristo na magsasabing, alam mo, meron pang isang kulang sa'yo. Ibenta mo lahat ng ari-arian mo. Ibigay mo sa mahihirap at sumunod sa akin. Hindi mo naisip na kung meron kang tunay na Kristo, sa iyo ang lahat ng bagay. Kaya nga, ang pag-ibig sa Diyos ay hindi dahil sa tayo'y umiibig sa Diyos, kung hindi siya ang umibig sa atin. Unang Juan 4, 10.
Narito ang pag-ibig. Hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kung hindi siya ang umibig sa atin at sinugo ang kanyang anak na pangpalubag sa ating mga kasalanan. Pastor, ano pong kinalaman yan sa pananampalataya? Sapagkat itinuturo sa atin ng Diyos paano niya tayo minamahal. Ang problema ganito, tinatanggap mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa iyo? At pinaniniwalaan mo ba ang kanyang pangako ng pagmamahal sa iyo? Paano ka mananatili sa pag-ibig ng Diyos kung pinagdududahan mo ang kanyang pag-ibig sa iyo? Kung pinalalakad ka ng Diyos sa makipot na daan, sapagkat dun ka magiging karapat-dapat sa Kanya. At yun din ang dinaan na landas ni Kristo na Kanyang anak. At sasabihin mo, kung talagang mahal mo ko, ba't mo ko pinapadaan dyan? Ikaw na walang pananampalataya, manalig ka sa Diyos. Sapagkat minamahal ka ng Diyos. Kahit minsan hindi mo gusto yung pinagagawa niya sa iyo, sa limitasyon ng iyong makataong pag-iisip, ang iyong laman ay sumisigaw ng pagre-rebelde sa Diyos at ang iyong isip ay kumukontra sa isip ng Diyos. Pero kung maiintindihan mo na mahal ka ng Diyos at ang lahat ng kanyang sinasabi sa iyo, gaano man kahirap ay magdadala sa iyo sa mabuting bagay na inihanda sa iyo ng Diyos. Paano mo siya mamahalin kung pinagdududahan mo ang kanyang disiplina? Na kapag ka pinapalo ka ng Diyos, ibig sabihin may ginawa kang masama na dapat mong itama. Kung ibinababa ka ng Diyos sapagkat ayaw niyang magmataas ka at ikaw ay bumagsak. Kung nangangatwiran tayo sa kanyang salita, at hindi tayo sumasampalataya, paano tayo mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Sinabi ng banal na kasulatan, hindi ang kahubaran, hindi ang kagutuman, hindi ang mga bagay na hindi pa dumarating, hindi ang kamatayan, hindi ang buhay, hindi ang lahat ng bagay sa daigdig na to maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Maniwala ka? Opo. Pero nung akala mo nagkukulang ang Diyos sa iyo, nagreklamo ka sa Kanya. Pinanghahawakan natin ang pangako na ito. That all things work together for good to them that love God. Pero nung kumalam ang sikmura mo, nagreklamo ka sa Diyos. Nang napagod ang balikat mo, ibinalibag mo ang gawain at pagkatapos sinabi mong, ayoko na. Hindi mo ba nakita? Sinabi ni Jesus Christ, lumapit kayo sa akin, kayong mga nababagbag, kayong mga napapagal. Pagpapahingahin ko kayo. Sinasabi niya yun, pero ayaw mong lumapit. Kasi alam mo, babaguhin ng Diyos ang plano mo sa buhay. Babaguhin ng Diyos yung isip mo at ayaw mong ibigay sa Kanya ang iyong isip. Paano mo mararanasan ang pag-ibig ng Diyos na tinatanggihan mo ang pag-ibig niya? Paano mo siya mamahalin ngayon? Kung sinasabi sa unang Juan 4:19, minamahal natin siya sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Hindi mo ba nakita kung bakit kung ang sino mang iibig sa Diyos ay susunod sa kanyang kautusan? Alam mo kung bakit? Sapagkat walang umiibig sa Diyos ng tunay na hindi nananampalataya sa Diyos. Sinabi yan ni Pedro. Unang Pedro 1:8, na hindi ninyo nakita ay inyong inibig.
Bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita, gayon may inyong sinampalatayanan na kayo'y nagagalak na totoo, na may galak na hindi masayod at puspos ng kaluwalhatian. Kita mo, manatili ka sa pag-ibig sa Diyos, kailangan pagtibayin ng pananampalataya. Sapagkat ang nagmamahal ay naghahanap. Ang nagmamahal ay nananabik. At ang nagmamahal ay naghihintay. Sinabi ng Hebreo 11:6, kung walang pananampalataya, walang magbibigay lugod sa Diyos. Sapagkat siyang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na ang Diyos ay tagapagbigay ng gantimpala sa lahat ng masikap na naghahanap sa Kanya. Oh, more love to thee, O Christ. More love to thee. Pero paano ko ba mahalin yung hindi ko kilala? Paano ko mamahalin yung hindi ko alam kung anong kanyang gusto? Hindi ko namamalaya na to turn up na pala sa akin ang aking iniibig. Sapagkat ginagawa ko yung mga bagay na hindi ko alam kung gusto niya o hindi. Pero mananatili ako sa pag-ibig ng Diyos. Paano? Kailangan kong tumibay sa pananampalataya. Kailangan wag akong makilos sa aking pananampalataya. Dito mo ko tinawag, dito mo ko matagpuan. Dito kita hihintayin. Tamaan na ako ng kidlat dito. Basta mahalin mo lang ako, Panginoon. Basta mahalin mo lang ako. Huwag mo kong pababayaan. Sapagkat ang iyong pag-ibig ay higit sa buhay. Kaya pupurihin kita araw-araw. Hahanapin kita tuwing umaga. Pangalawa, manalangin sa Espiritu Santo. Kahit anong pag-ibig, dapat yan ginagatungan ng komunikasyon. Sabi ng mga matatanda, walang pumapatay ng relasyon maliban sa kawalan ng komunikasyon. Hindi away at tampuhan ang sumisira ng relasyon. Sapagkat nangyayari yan. Mula sa pinakamaliit na unit ng pamilya hanggang sa pinakamataas na pamamahala sa bansang ito. Laging yan may pagpapalitan ng kubo-kubo. At mayroon yan palaging pagkakaiba-iba ng pananaw sa mga bagay-bagay. Pero hindi ibig sabihin na magkaiba tayo ng pananaw, magkaaway tayo. Dapat pinag-uusapan yan. At hindi tayo pwedeng takot sa usapan. Kung ganyan sa tao, at pag nadarama mo ang iyong pananabik, tatawagan mo, alam, mapalad nga tayo ngayon. Mapalad, masarap magmahal sa panahong ito. Noong unang panahon, penpal. Isang buwan bago dumating yung sulat. Nag-aalala ka na. Baka hindi pa dumating yung sulat ng kanyang pag-ibig, pero totoo lang sinulat niyo nakaraang buwan pa, nagbago na pala ang tibok ng kanyang puso. Ngayon, messenger. May chat, may video call. Kaya ang sarap magmahal sa panahong ito. Kahit papaano ay nababawasan ang pananabik. Alam mo, ang panatili sa pag-ibig sa Diyos, kailangan ng komunikasyon. Kaya sinabi diyan, manalangin sa Espiritu. Walang ibang nakapagpapalamig sa puso ng tao sa pag-ibig sa Diyos, kawalan ng pagdarasal.
Kung nakakapagod magmahal sa tao, totoo, mas nakakapagod magmahal sa Diyos. Diyos yun, tao lang tayo. Yung kasama mo sa buhay, iba yung takbo ng isip, nahirapan ka, lalo na ang Diyos. Ibang takbo ng isip noon. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang aking isip ay hindi nyo isip. Ang aking daan ay hindi nyo daan. Tapos hindi ka nagdarasal. Hindi mo tuloy maintindihan ang kanyang salita sapagkat hindi ka nagtatanong. Hindi mo naiintindihan ang mga bagay na kanyang pinahihintulutan at hindi pinahihintulutan sapagkat hindi ka tumatawag sa kanya. Manalangin, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos natin ay nakakaunawa. At ang Diyos natin ay nakadaramdam sa atin. Lumapit tayo sa trono ng biyaya upang makatagpo tayo ng awa at tulong sa panahon na kailangan natin. Lalo na sa panahong ito. Paano ko mananatili sa pag-ibig ng Diyos? Gusto kong palaging marinig ang kanyang boses. Gusto kong sabihin sa kanya ang lahat ng aking suliranin sapagkat ako'y nagtitiwala na siya'y nagmamalasakit sa akin. Unang Pedro 5:7. Casting all your cares upon Him, for He careth for you. Maaaring may mga tao na hindi ko mararamdaman ang malasakit para sa akin, pero nagmamalasakit sa akin ang Diyos. Kaya dahil sa alam kong nagmamalasakit sa akin ang Diyos, kakausapin ko siya. Tatawagin ko siya. At sa pagtawag ko sa Kanya, mauunawaan ko, mararanasan ko, madarama ko na ako'y nananatili sa pag-ibig sa Diyos. Pangatlo, 21. Inyong asahan ang awa ng ating Panginoong Hesukristo sa ikabubuhay na walang hanggan. Mula sa umpisa, biyaya, hanggang sa katapusan, biyaya. Siya na gumawa sa atin ng mabuting bagay, gagawin niya hanggang sa katapusan. Magbabago ang tao, ang isip ng tao, ang lakas ng tao, ang halaga ng piso, babagsak. Pero hindi magbabago ang biyaya ng Diyos. Aasahan mo yan hanggang katapusan. Sapagkat hindi tayo ang nag-iingat sa Diyos, siya ang nag-iingat sa atin. At asahan mo ang awa ng Diyos. Hindi lamang para sa panahong ito, kung hindi para sa buhay na walang hanggan. Kaya masasabi ng Kristiyano, para sa akin, ang mamatay, ang mabuhay ay para kay Kristo. At ang mamatay ay pakinabang. Sapagkat maawain ang Diyos. Gayong nakatagpo tayo ng paglilingkod sa Kanya. Habang kinakahabagan tayo ng Diyos ay hindi tayo mapapagod. Sapagkat kahit ang ating katawang panlupa ay lumilipas. Subalit ang ating panloob na pagkatao ay nababago araw-araw. Ito ay dahil sa awa ng Diyos kung bakit tayo nananatili. Ito ay dahil sa awa ng Diyos kung bakit tayo nananatili. Kung bibilangin ng Diyos lahat ng kasalanan natin, hindi tayo makakatayo sa harapan niya. Pero dahil ang kanyang awa ay hindi nagbabago. At yung awa na yan na nagtutulak sa atin para lumakad ng kaiba doon sa mga bagay na pinagsisihan na natin sa Panginoon. Itong awa ng Diyos sa atin ang nag-i-inspire sa atin na mamuhay ng banal na pamumuhay.
Ang biyaya ng Diyos sa atin, ang nagturo sa atin na tumalikod sa lahat ng kasamaan. Bakit tayo natili? Dahil ba mas marunong tayo sa iba? Hindi. Dahil yan sa habag ng Diyos. Binibigyan tayo ng Diyos ng partida. Para ikaw ay matuto ka naman na mag-step up at magpatibay na rin ng iba. Bakit paminsan-minsan inaalis ng Diyos yung mga taong inaasahan natin sa buhay na to? Pero huwag kang malumbay. Sapagkat bago magbuhos, naglalagay ng porma. Kapag nagbuhos na ng halo at tumigas na yung halo, pwede nang alisin ang porma. Tinatanggal ng Diyos yung mga suporta sa iyo sapagkat pwede ka nang tumayo mag-isa. Panahon na na makipaglaban ka naman sa pananampalataya. At magtiwala ka sa awa ng Diyos. Manatili kayo sa pag-ibig sa Diyos. Tulungan tayo ng Panginoon.